Sa pagdikit ng ratings ng Eat Bulaga sa Eat Showtime, may dapat bang maalarma? Yan at iba pang pag-uusapan natin ngayong araw ng Sabado, October 5. Pero bago yan mga kaparokya, humiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Pakiclick ang bell icon para una kayong manotify sa mga bagong video na ilalabas ko. At pakidamay nyo na din na i-follow ang aking Facebook page na Mega TV at ang aking TikTok account na Kaparokya TV. Maraming salamat! So mga kaparokya, bago tayo pumunta sa main topic natin ay ibibigay ko muna sa inyo ang views online ng dalawa pre-primetime show kahapon ng Family Feud at Will to Win. Sa oras na 5:52 PM para sa kanilang Facebook Live, ang Family Feud ay may 3,900 viewers at ang Will to Win naman ay may 2,200 viewers. Para naman po sa kanilang main YouTube channel, ang Family Feud ay may 14,000 viewers at ang Will to Win naman ay may 7,100 live viewers. Bali, ang total ng viewers ng Family Feud ay 17,900 at ang Will to Win naman ay 9,300 live viewers. So, kita dito na umalagwa talaga ang views ng Family Feud at ang show naman ni Willie Revillame ay hindi nitong muli na-reach ang 11,000 daily average views nito. So, 2 in a row nang hindi umaabot kahit man lang sa 10,000 viewers ang programa ng TV5 at ni Willie Revillame. So, punta naman po tayo sa highest views ng dalawang noontime show kahapon. Sa oras na 1:21 PM ang Eat Showtime sa segment na Kaloka-like, sila ay may 74,000 highest views at ang Eat Bulaga naman sa oras na 1:50 PM sa segment na Gimme 5, sila ay may 85,000 highest views. So dito mga kaparokya ay hindi muling na-meet or naabot ng Eat Showtime ang daily average views nito na 100,000 at ang Eat Bulaga ay 5 in a row nilang naabot ang daily average views na 80,000. Kabaligtaran po ng Madlang People Noontime Show. So talagang struggling ang views ng Eat Showtime dahil sa pansamantalang pagkawala ng main host nito dahil sa US concert kamakailan. Punta naman po tayo sa prizes na naipamigay nila kahapon. So konting recap tayo mga kaparokya. Nung Lunes, ang Eat Bulaga ay may 192,000 total prizes na naipamigay. Ang Eat Showtime naman ay may 55,000. With this, mga kaparokya, sila ay may combined prizes na 247,000 pesos. Last Tuesday naman mga parokya ay may 225,000 ang Eat Bulaga at ang Eat Showtime naman po ay may 70,000. Bali, ang total neto ay 295,000. Wednesday episode, ang Eat Showtime po ay may 55,000 na naipamigay. Gayong ang Eat Bulaga naman po ay 208,000. At nitong Webes nga, ang Eat Bulaga ay may 180,000 na naipamahagi. At ang Eat Showtime naman po ay 15,000 lamang. So punta po tayo sa araw ng Biyernes, October 4. Makikita natin dito mga kaparokya, ang Eat Bulaga po ay may total prizes na naipamigay na 220,000 pesos. At ang Eat Showtime naman po ay 55,000 pesos. So bali may combined prizes po sila na naibahagi na 275,000 pesos. So in 5 days episode mga kaparokya, sila ay may total na 1,275,000 pesos kung saan ang 1,025,000 dito ay sa noontime show ng Legendary Trio at ang 250,000 ay sa Eat Showtime. So malaki talaga ang naipamigay ng dalawang noontime show, lalo na ang Eat Bulaga kada linggo kung saan umaabot ng mahigit 1 million. Na kung sa isang buwan ay aabot ng mahigit 4 million or 5 million more or less. The reason why Eat Bulaga is still undefeated when it comes to helping people in needs. Ganon din naman ang Eat Showtime, nga lang ay hindi ganun kalaki unlike sa Eat Bulaga. Samantala, yun nga mga kaparokya, dahil sa pagdikit ng ratings ng Eat Bulaga sa Eat Showtime ay may write-ups ito, ang Lioneer TV patungkol nga dito, kung dapat ba may maalarma.
Well, mga kaparokya, nakaka-alarma nga naman talaga ang pagdikit ng Eat Bulaga sa ratings against Eat Showtime. Pero in reality, mga kaparokya, wala naman dapat ikalarma ang bawat isa. Basta ang alam ko lang, mga kaparokya, stable ang Eat Bulaga kesa sa Eat Showtime. Bakit kanyo, mga kaparokya? Kasi may sariling TV network ang noontime show ng iconic trio. Kumbaga, nasa mabuting lagay na ang TV5, pakakawalan pa ba nila? At sino naman ang ipapalit nila sa charisma na meron ang Tito Vic and Joey? Yeah, GMA is the biggest TV network in our country. And ABS-CBN, I think, still seeking to have their own franchise. Maniwala kayo sa hindi. Actually, malaki ang tulong ng It's Showtime sa viewers ng GMA. Kaya kapag mawala ang It's Showtime, siguro in the first quarter ay mangangapa ang GMA dahil they haven't a noontime show like the quality of It's Showtime and Eat Bulaga yet. But GMA is GMA, isa sa pinakamalaking TV network sa bansa. And they can create and produce their own if ever man. It's Showtime is also a well-recognized TV program. Kumbaga, nakatatak na and they still operate kahit mawala sila sa GMA. Alam nyo naman, mga parokya, ang mayaman po ang ABS-CBN. And they have A to Z All TV and Kapamilya Channel. Ang problema lang po sa mga TV stations na yan ay hindi malawak ang reach at mahina ang signal. Kaya naniniwala ako na ang ABS-CBN management is still seeking to have their own franchise. Mas nanaisin nila ang magkaroon ng sariling TV station. And that is not impossible, mga kaparokya. Depende na lang sa namumuno sa bansa. I don't want to talk politics here, mga kaparokya, unless Tito Soto, the real one. Well, sa Eat Bulaga naman po, package yan. The title, Eat Bulaga itself, and Tito Vic and Joey. Para sa akin, mawala man ang T sa TVJ, yung J or yung V ay nakatatak na sa puso at isip ng tao ang Eat Bulaga. Sabi nga nang nababasa ko sa ilang comment, in 5 years daw baka hindi na tumagal ang Eat Bulaga. Kesyo, matatanda na daw ang Tito Vic and Joey. Bakit ang tanong ko dyan, mga kaparokya, sabay-sabay ba silang mawawala? In case, mga kaparokya, mawala si T or Tito Soto, may VJ pa or Vic and Joey. Or sino man sa kanilang tatlo, meron at meron pa din magtutuloy niyan. Vic Soto is 70 years old. Bata pa yan. As long as kaya pa nila magtrabaho at tumulong, hindi sila titigil. Ang tanong ko dyan, mga kaparokya, why don't you ask other artists na matanda na kung titigil ba sila sa trabaho kung kaya pa nila? We don't even know what happened in the future. So for me, walang dapat ika-alarma, pero sure lang ako na ang Eat Bulaga ay stable sa TV5. So kayo, mga parokya, anong masasabi ninyo sa write-ups nito ng Layon Here TV? Please comment down below. So tara ating alamin ang online viewership ng dalawang bigating noontime show. Para sa Eat Bulaga under TVJ Facebook page na may 2.6 million followers at sa It's Showtime naman po na may 18 million followers. So as of 12:47 PM ang It's Showtime po ay may kasalukuyang segment na Kaloka-like. Samantalang ang Eat Bulaga naman po, sila po ay may kasalukuyang segment na Gimme 5. So dito may kita po natin, mga kaparokya, ang It's Showtime ay may 6,800 viewers at ang Eat Bulaga naman po ay may 5,200 live viewers. So again, as of 12:47 PM ang It's Showtime po ay may 6,800 live viewers, nakatumbas po ng 7,000 at ang Eat Bulaga naman po ay may 5,300 live viewers. Mapunta naman po tayo, mga parokya, sa TV Network YouTube channel. At unahin po natin ang Eat Bulaga under TV5 Philippines na may 2.04 million subscribers. At para naman po sa Eat Showtime under po yan sa GMA Network YouTube channel na may kasalukuyang subscribers na 36.6 million subscribers. So as of 12:48 PM ang It's Showtime under GMA Network, sila po ay may 14,000 viewers. Ang Eat Bulaga under TV5 naman ay may 33,000 live viewers. So again, as of
12:48 PM ang It's Showtime under GMA Network. Sila ay may 14,000 viewers. At ang 8 Bulaga naman po under TV5 ay may 33,000 live viewers. Mapunta naman po tayo sa main YouTube channel ng dalawang noontime show para po sa It's Showtime. Under po yan sa ABS-CBN It's Showtime na may kasalukuyan subscribers na 2.39 million. At para naman po sa 8 Bulaga under 8 Bulaga TVJ YouTube channel na may 1.12 million subscribers. So as of 12:49 PM ang It's Showtime ay may 60,000 viewers. Ang 8 Bulaga naman po ay may 88,000 live viewers. So again, as of 12:49 PM ang It's Showtime, sila ay may 60,000 live viewers at ang 8 Bulaga naman po ay may 88,000 live viewers. So bali ang total na nakuha ng dalawang noontime show ay mga kaparokya, bago natin bigay ang total live viewers ng dalawang noontime show ay umiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Pakiclick ang bell icon para una kayong ma-notify sa mga bagong video na ilalabas ko. At pakidami nyo na din na i-follow ang aking Facebook page na Mega TV at ang aking TikTok account na Kaparokya TV. Maraming salamat! So bali ang total na nakuha ng It's Showtime ay 81,000 viewers. 7,000 sa Facebook Live, 14,000 sa TV Network YouTube channel at 60,000 naman po sa main YouTube channel. Ang 8 Bulaga naman po ay nakakuha ng total na 126,000 live viewers. 5,000 ay sa Facebook Live, 33,000 sa TV Network YouTube channel at 88,000 naman po sa main YouTube channel. So again mga kaparokya, ang It's Showtime po ay nakakuha ng total na 81,000 viewers at ang 8 Bulaga naman po ay nakakuha ng total na 126,000 live viewers. So yan po ang lumalabas sa kanilang online viewership as of 12:51 PM. At mamaya magbabalik po tayo sa ikalawang bahagi ng ating online viewership around 1:30 PM to 1:40 PM. Magpapaalam po muna pansamantala. Mag-iingat po tayo mga kaparokya. Thank you and God bless.